And guys, magandang araw ulit sa inyong lahat. Doon sa ating mga subscriber, magandang araw. Doon po sa hindi pa po nagsusubscribe po sa aking YouTube channel, magandang araw din po sa inyong lahat. Ngayon guys, meron isang electric pan dito. Dinala ito ng customer natin. Ang sabi niya ay hindi siya makaikot ng maganda. Parang may sumasabit doon sa loob ng motor. Pag pinapaandar niya, tapos titigil na lang siya at umuugong. Ngayon guys, try natin muna uli na i-testing ito kung tama nga yung sabi ng customer. So, saksak ko lang muna to guys. Ngayon, paikutin natin, switch natin itong kanyang switch to. Switch natin lagay natin sa number 1. Ayan guys, hindi siya makaikot. Nakita rin niyo, umuugong lang siya. Ayan. Ayan. Ulitin natin ayun. Ayan guys, umuugong lang siya, hindi siya, pag umikot siya guys, parang may sumasabit doon sa loob ng motor, sabi ng may-ari o sabi ng customer natin. Kaya ang gagawin natin dito, bubuksan natin itong kanyang takip, tatanggalin natin, then itong kanyang mga accessories, tanggalin natin lahat ito para makuha natin o makita natin kung ano talaga yung diferensya nito sa loob. Pero sa theory ko guys, pwedeng yung bushing saka yung kanyang shafting ang may diferensya, or yung bushing guys ay hindi na bilog, may uka na siya. Kaya ang nangyayari dito, yung kanyang shafting ay, o yung kanyang stator or yung rotor ay dumidikit guys sa rotor. Kaya pag umikot siya, nagkakaroon siya ng sabit, parang kumikis-kis yung kanyang tunog. Kaya ayan, tara guys, buksan na natin. Tanggalin muna natin itong takip. Itong kanyang LEC. Tapos itong kanyang lock dito sa isang takip. Yan. Tapos ito guys, ito naman ang tatanggalin natin. Itong dalawang may tornilyo dito, itong takip nito sa harapan, tatanggalin din natin to. Saka itong kanyang pin. Kasi hindi natin mahuhugot itong shafting pag meron pang pin dito. So, tanggalin muna rin natin itong kanyang knob dito sa kanyang rotary switch. Tapos itong kanyang ito yung gagamitin mo kung gusto mong i-swing yung electric pan. Ito, tatanggalin din natin to kasi ito yung tornilyo niya sa takip. Ngayon, hugutin na natin to, itong cover sa motor. Ayan, tanggal na natin. Then,
itong takip na to sa harapan. May dalawang tornilyo siya guys. Tatanggalin lang natin yan para mahugot natin. Ngayon guys, tatanggalin natin to, yung mga cover niya rito. Ito rin, ito yung swing arms. Tatanggalin din natin tong kanyang tornilyo para matanggal natin tong base niya. So ito, pakita ko nga sa inyo guys. Ito yung may diferensya siguro dito. Kasi ito guys, sumasabit na, ayun. Wait lang guys, saksak pa yung ating cord sa kuryente. Ayan guys, kaya pag gawa kayo nito, siguraduhin nyo guys na natanggal nyo na yung plug doon sa outlet para iwas tayo sa kuryente. So ang gagawin ko rito, ito tingnan natin to guys. Kakalugin natin to. Ayan. Ito guys, maalog na. Yan. Sobrang alog na guys nung shafting. Siguro ang busing niya guys ay may uka na o bawas na. Kaya hindi na siya bilog. Kaya ang nangyayari, yung rotor niya ay tumatama doon sa stator. Kaya umuugong na lang siya, hindi siya maka-penetrate na umikot. So, tanggalin natin yan. Meron din apat siyang tornilyo. Ayan. Tatanggalin natin yan. Tapos itong kanyang tornilyo dito sa swing arms para mahugot natin itong shafting. Unahin natin tong pin to. May pin siya rito. Tatanggalin din natin to. Wala sanang dalawa. Sana hindi matigas. Ayan. Ayos na. Na-repair na pala to guys. Siguro hindi pa nila alam na meron ako ritong shop. Kaya ano nila sa iba. Tanggalin muna natin itong apat na tornilyo para mahugot natin yung shafting Tsaka mapalitan natin ng busing. Post. Ayun guys, natanggal ko na yung apat na tornilyo dito. Ngayon, hugutin natin siya. Ayan. Hugot na natin yung kanyang... Tapos ito.
Ngayon guys, titignan natin kung may gasgas na rin tong kanyang shafting. At punasan lang muna natin dahil napakadumi. Ayan. Ito guys, yung kanyang shafting. Nakita niyo itong dumi na to. Ayan. Tignan natin to kung malilinis natin siya. Kasi parang may mga na rin siya. Tama or hukay. Nagkasgas. Yan. Titignan natin kung kayang linisin ng liha para matanggal yung mga gasgas niya. So ito muna ang gagawin natin. Tapos yung bushing papalitan na natin siya dahil meron na nga itong gasgas sa kaya yung bushing meron na rin tama yun doon sa loob niya. Kaya ang nangyari, nagasgasan niya rin tong shafting. So ito muna linisin natin Tapos, kulang tayo ng liha. Ang liha guys ay 1,000 ang kanyang number. Ayan 1,000 para hindi siya masyadong magasgasan. Kasi pag yung hindi makinis na liha o yung magaspang na liha ay nasusugatan din yung shafting niya. Yung gagawin natin dito, itong kanyang liha na 1,000, ito yung gagamitin natin. Sana guys matanggal natin yung mga sugat nitong shafting para hindi na tayo magpalit. Kasi kung hindi natin makikinis ito, magpapalit tayo ng shafting. Ang gagawin niyo lang guys, kung meron kayo nitong klase na cordless na drill, ito yung gamitin nyo na pampaikot dito sa shafting para hindi mahirap. Kasi kung mano-mano lang or sa kamay lang, mahirap pero pwede rin, kaya lang matagal. Pero kung ito yung gagamitin natin, madali lang siyang maliha. Yan. Ayan guys, okay naman. Parang naliha ko siya. Maganda naman yung kanyang kinis. Nawala yung gasgas. Ito yung sa likod guys ng ng electric pan natin. Papunta to sa gearbox. Ayan. Kasi guys, ang bushing ng ating electric pan ay dalawa, isa sa likod, isa sa harap. Ngayon, ito namang sa harapan, ito yung pinakabitan ng hélice sa harap ito. Diyahin din natin kasi meron din siyang gasgas ng konti. Try natin lang kung sana malinis natin siya para hindi na tayo magpalit ng shafting. Ang papalitan lang natin ay yung kanyang bushing.
Ano? Dali lang ha. Ayan guys, gumana na. Malinis na rin itong aking ginawa, no? Tatanggalin na natin siya dito. Ayan. Ang gagawin naman natin sunod guys ay itong kanyang magpapalit tayo ng busing dito. Papalitan natin itong busing kasi hindi na siya normal na bilog. Parehas din dito sa kabilang ano, yung sa likod ng hindi kita. Ayan. Magpapalit guys tayo ng dalawang busing. Ayan. Ito sa loob, ito. Saka yung isa dito sa loob na to. Ayan guys, napalitan ko na yung busing na dalawa. Ito yung sa front at ito naman yung sa likod, yung sa may gearbox nakalagay. Ngayon, ang gagawin natin, ibabalik natin yung motor saka yung shafting para masubukan natin kung may alog pa siya at maganda na yung kanyang pag-ikot. Freewheeling na rin siya na walang sabit, no? Yan guys, bubuhay muna natin tong kanyang motor. Ito. Ilalagay na natin to. Ito yung dito to nakalagay sa may likod ng motor. Ito yung kanyang tinatawag na base, pinaka-base niya, yan. Kalagay natin siya. Ayan. Excuse me. Ngayon, ito naman kanyang shafting o kaya yung stator niya, rotor. Lagay natin siya rito. Paglalagay nyo nga pala nitong rotor guys, dapat itong kanto na to, nakatama yan dito sa kanto rin itong stator to. Itong kanto na to, ayan. Pakita natin. Ayan. Ayan yung stator niya guys. Ito yung pinaka niya, gilid. Dapat itong gilid dito, nakatapat yan doon sa gilid nitong stator. Ayan. Yan, nakita nyo yan guys, dapat magkatapat yan yung tinuro ko kanina. So gagawin natin, ilalagay na rin natin to. Ayusin natin yung camera. Ayan, lagay natin tong kanyang harapan. Yun. Tapos, ang gagawin natin dito, hihilahin natin itong shafting. Titignan natin kung maganda lang yung hugot niya. Kung dapat guys, maiksi lang yung hugot niya para okay yung kanyang pag-ikot. Para maging maganda rin yung pag-ikot niya. Ayan. Konti lang guys, yung pag hinugot mo siyang ganyan, konti lang ang mahuhugot mo na distansya niya. Ayan. Ngayon, lalagyan natin ito ng tornilyo niya.
Yan, lagay na natin tong 4 na tornilyo. Ayan. Duling guys ha, ayusin natin yung camera. Medyo ibaba natin to ng konti. Ayan. Ngayon, inilagyan na natin yung kanyang tornilyo. Ang paglagay dito guys, huwag masyadong mahigpit ano. Kasi habang tumatagal ay nagkakaroon siya ng mga corrosion. Pag na-repair natin ulit, nahihirapan tayo magtanggal kasi yung tornilyo na dumidikit na doon sa kanyang sa kanyang ito sa loob. Dito sa may roscas diyan niya rin, yung groove niya rito, dumidikit din yung pinaka-thread ng ating tornilyo. Kaya minsan nahihirapan tayo magtanggal dahil magkadikit na sila. Gagamit pa tayo ng impact na screw. Ang problema guys, wala tayong impact na screw kaya huwag masyadong mahigpit. Yung tamang lang guys, tamang higpit lang. Hindi naman siya mahigpit masyado, hindi naman siya maluwag. Okay? Yan. Ngayon, yan. Okay na yung kanya guys, freewheeling na siya. Tapos wala na siyang kalog. And then wala na rin siyang, hindi mo na rin maririnig yung kanyang parang sumasabit dun sa loob. Yan. Tapos yung laro niya o yung kanyang galaw, pag hinugot mo to, okay lang ang kanyang distansya. So balik na natin yung kanyang gearbox. Ayan. Tornilyo. Meron dito guys natanggal na Hanapin natin to kung saan tong nag-bypass na pala siya dito guys. Yung unang gumawa nito guys ay nag-bypass. Ayan, kaya pala putol na yung linya nitong. Ito yung linya para sa common niya. Nagaling dito sa motor. Pinutol nila yan. Tapos kumuha sila ng wire na isa. Nilagay nila rito sa isang linya ng ating capacitor. Ito kasi guys, pag nag-bypass ka, itong kabila na to pwedeng reverse. At ito yung tamang connection niya. Ito yung clockwise. Dito sila nagkabit. Tapos itong galing dito sa may nilagay nila sa dito sa
capacitor, na isang linya ng capacitor, itong kulay black. Ito yung kinabit nila dito sa line 2. Ito yung line 2 guys ng linya, no? Itong kulay itim din na to. Ito yung line 2. Dito nila kinabit yung pag-bypass nila. Pag-bypass nung gumawa nito. So binaypass na pala to guys. Dapat, hindi ko lang alam guys kung naglagay sila ng naglagay yung nag-bypass nito ng fuse. Ayan. Bypass. Ayan guys, kakabit na rin natin to. Ang binaypass nila rito guys ay yung thermal fuse. Ngayon guys, hindi tayo makapaglagay ng thermal fuse kasi dapat dito tayo sa may motor niya maglalagay. Ang problema lang ay binaypass na nila. Yung gumawa nitong una o nag-repair, yun ang ginawa niya. Binaypass niya yung fuse. Ay, mahirap guys maglagay nito. Oops. And guys, okay na. Naibalik na natin lahat. Yung mga tinanggal natin dito. So ito na namang kanyang rotary switch. Ibalik na natin dito sa kanyang lalagyan. Pag naibalik ko na guys itong rotary switch, ang gagawin natin, itetest natin to kung okay na yung kanyang ikot. Wala nang sasabit, wala nang maingay, at maganda na yung ikot ng shafting. Yan. Ngayon guys, naikabit na natin. Ngayon, i-test muna natin to kung meron siyang resistance. Kanina guys, meron siyang resistance. Lahat ng speed niya ay mayroong resistance. Ngayon, gagawin natin, titignan natin kung wala naman tayong nakaligtaan or naibalik natin ng maayos. Ayan. Ito yung kanyang knob sa switch. Gagawin natin, paikutin natin yung knob, ilagay natin sa
Yan. Uy, galit. Ano guys, nakita niyo ba yung ano? Zoom natin siya. Para makita nyo pag test natin kung okay na yung kanyang linya. Hindi tayo nagkamali ng paglagay o pagbalik. Ayun guys, iset natin sa number 1. Tandaan lang, dito nyo lang ilalagay ito. Ito yung terminal guys ng plug. Tapos ito naman yung dalawang linya ng ating tester. Kakabit nyo lang yan, ilalagay nyo lang dyan. Maski saan dito, maski magkabaliktad dyan, okay lang yun. Kasi parang kukunin lang natin yung continuity. Ngayon, iset natin sa speed 1. Ayun, guys, gumalaw, nakita nyo? Lagay sa speed 2. Ayan, gumalaw din, hindi siya bumalik. Speed 3. Hop. Ayun. Ayan guys. Okay naman yung naging pagkabit natin. Wala naman tayong nabago o wala naman tayong nakaligtaan. Kaya okay yung ating repair ng electric fan na to. Ngayon ang gagawin natin ay papaandarin natin switch E. Ayan. Switch natin to. Then titignan natin to. Ito guys. Tignan natin kung iikot siya. Maglagay tayo guys ng tape. Lagyan natin siya ng tape para makita natin kung umiikot siya. Ayan. And guys, nakita ba yung tape na to? Ngayon isasaksak natin siya. Saksak natin sa outlet. Hanapin natin yung outlet guys. Ito. Ngayon, yan guys yan, nakasaksak na yung outlet. Ay, yung plug sa outlet. Ngayon, yung gagawin natin, switch natin tong kanyang rotary switch. Number 1. Ayun. Ayan, nakita nyo guys, umiikot siya. Tapos, wala na tayong naririnig na parang naiipit or kumakaskas na lata sa loob. Number 2, sa speed 2. Ayan. Okay, then speed 2. Then, speed 3. Ayan. Okay. Success guys yung ating ginawang pag-repair dito sa electric fan ng ating customer. Ngayon, ang gagawin natin dito ay ibabalik na natin yung mga accessories na tinanggal natin dito sa motor. Ayan. Yung kanyang takip, yung LC, tapos yung takip dito ay ilalagay na rin natin. Ayan guys, naibalik ko na yung kanyang mga accessories na tinanggal natin kanina at nabuo na natin siya. So ang gagawin naman natin ngayon ay i-test natin kung okay na yung kanyang movement o yung kanyang ikot. Okay, iset natin sa speed 1. Ayan. Umikot na siya guys. Ito yung speed 1 niya. Then speed 2. Ayan. Speed 3. Ayan.
Ayan guys, okay na yung nirepair natin. Tagumpay naman tayo. At wala naman siyang ibang naging diferensya kundi yung kanyang natawag nitong shafting saka bushing. Ang ginawa ko nga pala dito guys, nagpalit ako ng bushing saka nilinisan natin yung kanyang shafting kasi napakadumi na. So ang nangyari, nung nagkaroon siya ng mga dumi, hindi na siya umikot dahil naging maganit na siyang iikot. So ang ginawa natin, nilinisan natin siya at saka pinalitan natin siya ng bushing. So yan guys, sana guys may natutuhan kayo dito sa aking pag-repair ngayong araw, at sana po yung pong hindi pa po nakapag-subscribe po sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo at i-click niyo po yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga video ko pong ina-upload sa YouTube. At sana po panoorin niyo po yung mga tutorial ko para meron naman po kayong makuhang maski konting kaalaman sa pag-repair ng mga appliances. At sana po i-like nyo na rin at i-share sa ating mga kababayan para malaman naman po ng ating ibang mga kababayan yung aking tutorial. Sana po huwag kayong magsawa na panoorin ito, at kung may ads po na kayong nakita o may ads pong lumabas po sa aking video, huwag niyo pong i-skip, tapusin niyo po ng buo yung video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Paalam na muna. Bye-bye. Ayan. Bye-bye na po muna tayo.